Sige, kain na. Huwag ka nang umiyak. Paano po pag nagustuhan niyo dun sa States? Kasi po, sabi po nila, marami daw pong masasarap na pagkain doon. Kahit na, basta't magbabalik ako agad. Alam mo ba kung bakit? Dahil malamig doon. Siguradong hindi ako tatagal. Dahil sasakit ang aking rayuma. At pagbabalik ko, magdadala ako ng maraming masanas. At saka walking doll. Gusto mo yun? Oo po, Lolo. I promise. Halaya, kain na. Sige. Ilang kaban pa ang kailangan nyo? Okay sa lolo. 5 kaban pa? O, sige. Pakabait Kaya tayo, nyo, ha? ipa-deliver ko ngayong hapon. Oo. Sige, Ano ho. gusto mong pasalubong ko? Morpe. Good morning, sir. Liga, mag-almusal ka muna. Hindi na ako, katatapos ko lang. Meron ka daw importanteng sasabihin sa akin. Gusto ko lang ibalita sa inyo na na-appoint kayo sa pagka-major. Congratulations, sir. Huwag mo muna akong kamayan, balita pa lang yun. Dario! Huwag ka munang maingay. May atid mo ba ako? Oo, kukunin ko lang ang mga gamit ko. Tinyente, anong balita? Wala ho, dati rin ho. Mukhang nilakad kayo, wala ho. Gaano ko kayo mamaya, Itay? Salamat. Mag-ingat ka, Dario. Kayo rin, Itay. Maganda umaga, Kabo. Ang aga mo ngayon, Oo, para makarami. Mabuti. Pero huwag mo sanang pababayaan ang pag-aaral Hindi mo. po, pagkatapos nga nito, mag-aaral na ako. Sige, para makarami ka. Oo. Alipiling. Magandang umaga, Kabo. Kailangan din naman namin siyempre kumita. Sa kunting pulutan, gusto nyo lumama kagad. Abi, pag ganyan, Galing, galing. sasara na kami. Halika nga ito, bro ka! Palis naman yung katinda nyo dito. Marami ka pa sinasabing matanda ka. Ano marami sinasabi? Ikaw nga ito Sobra kayo. Ikaw, Ano ba nangyayari dito? Kumain ho sila, ayaw ho magbayad. Bakit naman ganon? Sino ka ba? Ba't ka nakikialam? Pulis ako. Huwag mo nilabas yung badge mo. Meron din ako niyan. Saka huwag mo kang tatakutin sa baril mo. Walang pulis-pulis sa amin dito. Ganon, Kabo, may gulo doon. Saan? Doon ho. Tayo na. Sorry po, Kabo. Sir, good morning, Major. Good morning. Congratulations, sir. Si Reyes naman Blowout naman dyan, Major. Anong blowout? Maraming pang butas na lulusutan yan. Kung mabara. Sigurado na yun, sir. Isa ka pa, Morpe, Sige, sir, may lalakarin na kami ni Diaz, Sige. Saka na lang yung blowout, ha? Yes, sir. Darating, sir. Good morning, Major Dario C. Santiago. Sir, meron kaming regalo para sa inyo. Pati pa naman ikaw, Timbol, kasama dyan. Baka sakali. Nevertheless, thank you. Siya nga pala, sir. Pinapatawag ko kayo ni Major Rigor. As soon as possible daw. Oo. Aling Piling, kumusta ang benta? Aling piling, Matumal na ako,
O sige, pagka nakabenta ka, babayaran mo. Oo. Siya nga pala, Kabo, mga ilang araw na lang, hindi ko na kayo makikita dahil magre-retiro na kayo. Oo nga eh. Kung kailan pa naman magaan na ang trabaho nyo dahil may stoplight na, saka pa kayo mawawala. Eh, nung araw nga eh, nandun ako sa gitna. Dalaga ka pa noon eh. O sige, pagbilan mo ako ng candy. Ay, Eto huwag ang bayad. na bayaran. Wag na. Sige na. Eh, konting tubo lamang eh. Yan lang. Talagang itong mga jeepney drivers ang titigas ng ulo. Oh, Laloma. Alis na. Oh, Laloma. Laloma, alis na. Ano, ikaw na naman. Pangalawang beses na kitang pinatawad dahil ayaw kong mabawasan ng konting kinikita mo. Pero napakatigas ang ulo mo. Akin na yung lisensya mo. Ano ito? Suhol? Gusto mo madagdagan ng kaso mo? Ano bang gusto mong palabasin, Santiago? That you're some kind of a superhero? Na hindi mo kailangan ng mga kasamahan mo pulis? Na kaya mong lipulin lahat ng masamang loob? Who the hell do you think you are? Hindi naman sa ganun, sir. Nung nakatanggap ako ng tip, naroon na ang grupo. Hindi na ako makapagintay ng tao. Sir, nandiyan naman si report ko ang request kong backup bago ko lumusob, ah. Huwag ka na magpalusot. Kilala kita, Santiago. Matakaw ka sa publicity at mahilig ka magpasiklab. I respectfully deny that, Major. And I repeat it. You are nothing but a publicity-hungry and a lousy fucking cop. Nariyan na sa inyo ang report ko sa encounter kagabi, sir. Maaari na ba ako magtrabaho? Hello? Yes, sir. Sarento, ba't napadaan kayo? Alam nyo, napagkasundo ng mga bata. Nabigyan kayo ng party bago kayo magretiro. Bakit nag-abala pa kayo? Hindi pag-abala yan, Kabo. Basta ikaw all the time. Sa makaluwa na yan, huwag mo Oh, kalilimutan. sige, salamat. Pero, Kay, Major. Pambihira ka naman, Dario. Ako pang iyong ama, ang huling nakaalam. Abay, balitang-balita sa buong headquarters ang pagka-promote mo sa pagiging major. Itay, appointment pa lang naman yun, eh. Bakit? Meron pa bang ibang dahilan para hindi maaprobahan yan? O ito, para sa'yo, buksan mo. Matagal ko nang pinag-ipunan yan at pinaghandaan na maging regalo ko sa iyo pagdating ng araw na ikaw ay isang ng major. Itay, masyado namang mamahaling klaseng baril yan. You deserve it, son. Wala ka nang marami sinasabi. Sige, subukan mo. Get the feel of it. Loaded na yan. Sige na. Sir, matawag ko sa radyo. 1000, si Corporal Santiago. Nasa vicinity ng Tayuman at Lumitel. Tumawag ang backup. Yes, sir.
Doon na kayong dalawa. Anong gagawin natin? Matotodas tayong lahat dito. Buti pa, sumuuna tayo. Oo nga. Tayo na. Search the area! Hindi nagbabago pulse nyo. Kulang pa nga sa practice eh. Makabalik na nga sa headquarters. Lumalakas ang hangin eh. Sa akin pag-retiro. Akalain mo. 40 taon na pala ang nakararaan. Abay, nung bago pa lang tayo sa serbisyo. Hindi pa ganito ang restaurant to. Hindi ba, Kabo? Tama. At madalas tayo sa Carbajal at sa Wanam. Sa Antigua. Tama. At saka noon, may 10 piso tayo, bundat na tayong lahat. Hindi kagaya ngayon, baka yung 1,000 mo, kulangin pa eh. Noon yun, Cabo. Biruin mo, 120 lang ang sweldo natin noon. Marami na tayo nabibili. Cabo, kalimutan mo lahat ng mga gagastusin dito, nagambaga na kaming lahat. May iba nga pala ako. Ano ba ang binabalak mong gawin pagkatapos ng magretiro? Ang gusto nga ng mga anak ko ay magbakasyon kami ng misis ko sa States. Dalawa nga pala ang anak mo sa Amerika eh, no? Oo. Katunayan nga eh, nagpadala na ng plane ticket. Kaya wala nang pagkaurong. Pero, bago ako magretiro, meron akong isang bagay na gustong ituwid. Isang bagay na bumabagabag sa aking isip. 40 taon akong nasa serbisyo na wala akong pinakaiingatan kung hindi ang aking pangalan. Pero nagkaroon ng batik na gusto kong maalis.
Mayroon ako napansin doon. Atras. Sir, kayo pala. Ano ho ba yung... Kabo. Ah, Nandiyan na yung sundo mo. Dumaan na yung kotse. Naku, nandyan na yung Guardia Civil ko. Naku, ang hipit niyan. O paano mga kasama? Mauna na ako sa inyo. Maupo muna kayo. Bakit hindi natin imbitahin si Major para makasama naman natin dito? Oo nga naman. Hindi papasok yon. Alam niyang para sa atin lamang ito eh. O paano mga kasama? Mauna na ako sa inyo ha. Good luck. thank you. And good luck. Hanggang sa muli natin pagkikita. Thank you, good luck. O, salamat. O, sige, salamat ha. Salamat. O, sige. Happy trip. Oh, nandito ka na pala eh. Ayun na. Luis, ano ba naman? Nag-aantay pagkain. Nandyan na. Oh, pagmasdanan ninyo ako mabuti. Ito na ang huling araw ko ng pagsusot ng uniforme. Bukas nakasibilyan na ako. Oh, Jenny, ikaw na muna mag-lead ng prayer, ha? Aba, opo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, salamat po sa binibigay niyo sa amin. Salamat din po na malapit na mag-retire ng lolo ko. Pwede niya na po ako ipasyal sa park at saka po sa Manila Zoo kahit po araw-araw. Thank you, Jesus. Ito ang araw na nilikha ng ating poong may kapal. Ikatutuwa natin at ikagagalak ang araw na ito ng ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ilan ba sakay ng kotse na humarang sa container van? Mga 5 po. 5? Hindi mo natityak? Natake po ako ng nervous eh. Kaya di ko po matyak. Kuilan po sila. Doon ba sa mga litratong pinakita sa'yo eh? Wala ka ba nakikilala sa kanila na kasama sa umaga sa container van? Wala po. Bakit? Nakatakip ba mga mukha nila? Hindi po. Hindi pala, nakita mo mga mukha nila. Opo. Kung makikita mo sila uli, makikilala mo ba? Siguro po. Di mo matiyak? Hindi po. Bakit? Nabigla nga po ako eh. Sa loob na ilang minuto, naitake sila yung truck, pati yung mga kargamento. Paano ngayon yan, Kabo? Bukas ialis na kayo. Baka naman pati ako, nung papalit sa inyo. Hindi naman siguro, matagal ka na rito eh. Kaya huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Sasabihin kong matagal ka na dito sa pwestong ito. Santiago? Acorda, Sir.
Susundin ko lang yung tatay ko. Pag may umanap sa akin, itawag mo lang sa akin sa radyo. Baka ipasyal ko pa siya. Yes, sir. O, Timbol. Anong ginagawa mo dyan? Para ka ng tuka ng ahas, ah. Kap, May problema ka ba? kare-receive lang ho sa radyo. Ang tatay nyo. Na-aksidente. Ito ang araw na nilikha ng ating poong may kapal. Ikatutuwa natin at ikagagalak ang araw na ito ng ating Panginoon. Amen. Yan na si Gusting. Boss, yari na. Ito yung gamit ko. Oh, to pera mo. Salamat, boss. Boss, pakikisuyo ko lang sa pamilya ko to. Pwede ba? Makakarating. Salamat to, boss. Sino magbabalik sa kanya sa loob? Ito na si Muta. Muta, yatid mo na si Gusting sa loob. Ay, klaro, boss. Tayo na, kasap. Sige ho, paalam na kami. Ilang beses na ba natin nagamit yan si Gusting? Pangatlo na ito. Kung gayon, marami na siyang alam. Pagdating niya sa loob, payarin mo na siya. Dating gawi, palabasin mo na yung mga kalaban niya sa loob ang yumari sa kanya. Areglado. Nay, mga ilang buwan yung binabalak tumira kina Viola? Ay, naku, depende sa iyong itay. Pag nainip yun doon at hanapan natin si Jenny, ay bigla kaming uwi. Alam mo ba, pag mula nung ikinasal kami ng iyong itay, eh ngayon lang mag-a-Amerikana yun. Dapat yun namang isuot ito dahil malamig sa Amerika. Ayan na yata sila. Ang itay mo.
Medyo mahaba ho yung baba. Oo nga ho. Sakyan niyo lang ho yung panga. Ano ho ang korte ng kanyang kilay? Manipis ho ng konti sa karaniwan. Oo. Ang kanyang mata? Singkit ho. Singkit na luwa. Kaya ang kanyang ilong? Matangos ba o... Pango ho. Ano pango? Pango ka pa rin eh. Matangos ho, medyo malaki lang ang butas ng ilong at nakatikwas. Tsaka ho, sa ilalim ng mata, medyo magaho. Ay, bag yun. Ang bibig? Ano ang korte ng kanyang bibig? Malaki nga ho ang labi. Ang kanyang tenga? Wala akong tenga eh. Pwede bang walang tenga yun? Kasi ho, mahaba ang buhok, hindi makita ang tenga, nakatakip. Ang kanyang buhok? Unat ba o kulot? Kulot ho, mahaba. Hanggang saan ang haba? Hanggang batok ho. Yan ho, ganyan ho yan. Tama ho yan. Sir, yun ang mukha ng killer. Ayos sa description ng mga witness. Familiar sa akin ang mukha nun. Sir, pagtatanong ako sa mga informer para ma-pinpoint ko kung sino talaga. Iiwan mo na sa akin ang kopyang ito. Ipakikita ko lang sa isang tao. Major, kayo ko pala. Ano ba yung atin? Kilala mo ba yan? Medyo pamilyar sa akin ang mukha. Pero hindi ko nakakatsak. Gusto niyo, pagtatanong ko pa. Tatawag na lang ako sa inyo pag nakatsak na ako. Lord, sabi po nila, kung mabait daw pong isang tao, makakapunta sa heaven. Ang bait-bait naman po ng lolo ko eh. Di ako po, kasama niyo siya ngayon dyan. Kaya po, kayo na lang bahala sa lolo ko ah. Tsaka po, bantayan niyo po siya. Tsaka po, huwag niyo po siya paulanan. Kasi po, madalas na po siya ngayon sipunin eh. Tsaka po, may hika pa siya. Tsaka po, meron pa siyang gayuma. Ay, yun nga pala pong gayuma. Tsaka po, huwag niyo po siyang papayagang magpuyat. Kasi po, masama daw po yun sa puso niya eh. Sabi ko nga po sa mami ko eh, padala lahat ang gamot ng lolo ko. Sabi naman po niya, hindi daw po pwede. Hindi po pala kahit sa States. Nagpapadala po ng package. Yung pong ginagawa ng mga tito-tita ko. Ang dami-dami pong laman. Ang dami-dami pong chocolates. Mga dilata po at saka po prutas. Saka po dogs para sa akin. Sige Lord, pakisabi niyo lang po sa lolo ko na lalo kong magpapakabait. Para po pagdating ng araw, magsasama po kami dyan. Sige po Lord, thank you. Good night. Oh, baka umatas ka pa sa demanda mong to. Hindi ko na iurong ang demanda ko. Oh, susumbahan mo ito sa piskalya. Ah, Good morning. Sir, kasama pala kayo sa station competition. Anong competition? Yun yung shooting competition natin. Sa Makalawa na ba yun? Alam niyo sir, kayo na naman ni Major Rigor ang yamado sa labanan. Ang laki na nga ng pustahan eh. Pati na sa headquarters. Hindi ba kasama ka ron? Oo nga sir eh. Magkita lang tayo ron. Yes sir. Okay, dalawa. Sumama kayo sa akin. Pati kayo, Mrs. Shooters, commence firing.
Acorda. 2 10s, 3 5s, 1 4. Rigor. All 10s, 4 X's. Santiago. All 10s, 4 X's. Captain Santiago, all 10s, 4 X's. Major Rigor, all 10s, 4 X's. And now, ladies and gentlemen, we come to the next event, combat shooting. There are targets, 4 silhouette targets and 1 subject target. The shooter must hit the head of each silhouette target twice and the head of each subject target 4 times within 8 seconds flat. Each shooter is entitled to 3 dry fires. Kap, ano raw patakaran? Kailangan daw tamaan yung ulo ng bawat target ng 2 beses at yung ulo ng may hawak na hostage ng 4 na beses sa loob ng 8 segundo. Eh, Kap, 6 lang ang bala ng revolver na ginagamit nila. Eh di magre-reload. Magre-reload sa loob ng 8 segundo? Alam mo namang pambato natin yan eh. Captain Santiago will shoot first. Captain Santiago, are you ready to fire? Major Rigor, take your position.
Captain Santiago. Perfect score. Major Rigor. You hit the hostage. Inay, natatakot ako sa nakita ko kay Dayo kahapon sa shooting range. Bakit? Anong nakita mo, Emma? Ang matinding galit sa kanyang mga mata habang pinapuputukan niya yung target. Para bang Sa tatlo kong anak, si Dario lamang ang malapit sa kanyang ama. Siya nga lamang ang sumunod sa kanyang mga yapak bilang alagad ng batas. Kaya hindi nakakapagtaka kung magkimkiman siya ng matinding sama ng loob. ang ikinatatakot ko, Inay, baka may magawa si Dario na maaari niyang pagsisihan sa bandang huli. Kilala ko si Dario, Emma. Kahit anong tindi ng kanyang galit, hindi siya mawawala sa kanyang sarili. Mananatili siyang tapat sa kanyang tungkulin, sa kanyang pagiging isang tao, kahit na sa gitna ng mga kahayupan ng mga kriminal na nasasagupan niya. Paano, Inay? Makikita niyo na rin ang Amerika sa Makalawa. Oh, bakit Jenny? Ano na naman ba, Jenny? Bakit pa palagi ka na lang umiiyak at nagmumukmuk dito sa loob ng bahay? Bakit hindi ka lumabas at makipaglaro sa mga kaibigan mo tulad ng dati? Paano po ako makapaglaro? Wala na po si Lolo. Tapos iiwanan pa ako ni Lola. Kaya nga ba hindi ako makaalis-alis eh. Ayun, nauna na ang tito at tita mo sa States. Kaya mo, Jenny, hindi na aalis ang lola mo. Hindi na. Jenny, huwag kang maramo. Kailangan magbakasyon muna ng lola mo. Kung mahal mo ang lolo mo, mahal din siya ng lola mo. Masakit din para sa kanya yung nangyari sa lolo mo. Kaya dapat lang, mabago ang kanyang paligid. Lola, uwi kayo agad ah. Siyempre naman, uuwi ako kaagad-agad. Alam mo ba, Emma, ngayon pa lang, nararamdaman ko na talagang hindi ako tatagal sa Amerika. Babalik at babalik ako dito sa Pilipinas. Ay. Paano ba ito? Emma, i-cancel mo ang flight ko. Tumiligrama ka sa Ellie, sabihin mo sa kanila. Aalis ako pagkatapos ng anibersaryo ninyo ni Dario. Ayan na. Tama na? Talagang hindi ka maaaring iwan. Hindi na alis ang lola ko. Hindi na. Nariyan ka pa pala, Tenyente. Kayo pala, sir. Mabuting dumating kayo. Pupuntahan ko sana kayo talaga sa bahay niyo. Bakit? Kasi, sir, ang description ng killer ng tatay niyo, parehong-pareho sa description ni Augusto Rioso, alias Gusting Bambang. Ito, sir, ang file. Kaya lang, sir, meron akong problema. Ano yun? Sa kasalukuyan, ang Gusting Bambang na yan ay nakakulong sa loob ng Muntinlupa. Alam ko. Kung hindi ako nagkakamali, mga 3-4 na taon na nakakulong ang Gusting Bambang na yan. Mendoza, ako nagpasok sa kanya. Ba, Putol? Saan ang punta natin? Baka kayo pala, Tenyente. Pauwi na ho.
Halika na, sumakay ka na, ihatid na kita. Wag na lang ho. Makabala pa kayo eh. Salamat na lang ho. Ito naman para yun lang. Tsaka may sasabihin ako sa'yo. Ganun mo ba? Sige ho. Tiniente, ba't dito tayo nagpunta? Anong gagawin natin dito? Wala, pakikita ko lang sa'yo kung saan ako nagtatapon ng basura. Sige, bumaba ka na. Baba ka na. Tiniente, bakit ho? Dating inmate dito, si Gustin Malvar. Dati, Warden? Patay na si Gustin. Natagpuan ng kanyang bangkay kamakalawa ng umaga. May saksak sa tagiliran. Nakilala niyo na ba kung sino ang pumatay sa kanya? Hindi pa nga pero tiyak na isa sa mga kaaway niya. Pinuno si Gustin ng isang gang dito sa loob. Napakaraming atraso. Kaya hindi nakapagtataka na mayari siya. Maaari ba namin makita ang bangkay ni Gustin? Hindi ko nga alam kung saan dinala ni Martires eh. Hiningi sa amin dito. Sino ang Martires? Siya ang dating captain of the guards dito sa Muntinlupa. Retired na siya, pero marami pa rin siyang kakilala rito. Pati sa mga preso. Oo. Ako nga ang kumuha sa bangkay ni Gustin. Maaari ba namin malaman kung bakit? Naging houseboy ko si Gustin. Nung nasa serbisyo pa ako. Ano ba naman yung kung ipalibing ko siya? At yung sinasabi mo, na na-involve si Gustin sa patayan na yan, hindi ako naniwala diyan. Bakit? Nasa loob ng munti si Gustin, ng patay ng pulis na yun. Paano mo nagtyak? Ako ang nagiging captain of the guard, kaya alam ko. Si Gustin Bangbang, ang tinuturo namang saksi sa pagpatay ng tatay ko. Tatay mo ang biktima? Kung gayon, wala kang karapatang makialam sa kasong ito, Major Santiago. Hindi naman siya nakikialam si Major. Sinamahan lang niya ako. Saan yung nilibing ang bangkay ni Gustin? Maaaring ipahukay namin siya. Huli na kayo. Abo na lamang ang natitira kay Gustin. Ipinakremate ko siya. Meron ba kayong clearance sa mga pinuno ng Muntinlupa para gawin yun? Investigasyon sa pagkamatay ni Gustin. It's a simple prison killing. Kaya walang masama ron. Teka muna, Major. Akala ko ba'y wala kang pakialam sa kaso ng tatay mo? Bakit ba marami kang tanong? Magtatanong ako hanggang gusto ko. Magkano ba sinisweldo mo nasa Muntika pa? Paano ka nakapagpatayo ng ganito kalaking bahay? Hindi kita sasagutin. At hindi mo ko mapipilit, Major. Hindi na mabilang mga kriminal na nakaharap ko. Mendoza, nagkaroon na ako ng kutob ng loob na nagsasabi sa akin kung sila'y nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Yang Martires na yan, natitiyak kong malaking kinalaman sa pagkamatay na aking ama. Kung gayon, sir, hahalokayin kong mabuti ang lahat ng suspect natin at susubaybayan ko sila. Sa gagawin mong paghalukay na yan, nasisiguro kong may mabubungkal kang hindi maganda amoy.
Anong order nyo? Bigyan mo kami ng 5 beer muna, no? Samahan mo na rin ang pulutan. Sige. Bigyan mo na rin sila. Mendoza, hindi ko gusto ang dating ng mga pumasok. Ilan sila, sir? 5. Sa gawing kanan mo. Alam mo na ang gagawin mo. Yes, sir. Ano na kasi, Mendoza? Sir? Saan tayo magkita? Sina, bukas ng maga. Yes, sir. Sir! Kaya, bilisan mo! You are not supposed to have anything to do sa investigasyon ng pagkamatay ng iyong ama. Hindi ako nakikialam sa investigasyon, Major. Tumutulong lang ako sa paglulutas nito. Tumutulong? Huwag mo akong paikutan, Santiago. Bakit? Wala ka bang tiwala sa kakayahan ng kapwa ang pulis? Major, kung kayo nasa lugar ko, hindi ba kayo kikilos kahit paano man lamang? Para malaman nyo kung sinong utak sa pagkamatay ng sarili niyong ama? Don't give me that bullshit, Santiago. And I don't give a damn kung major ka na ngayon. I'm still the station commander here and I'll call the shots. Get the hell out of here. Bullshit ka rin. Baka maalis ka sa pwesto mo sa ginagawa mong pakikialam sa kaso ni Iday. Hindi ako pwedeng tumigil, Emma. Hanggat hindi ko natutuklasan kung sino talagang utak sa pagpatay kay Itay. Tanggalin nila ako sa pwesto kung gusto nila. Pasado naman ako sa bar. Pwede naman ako mag-isang notaryo publiko sakaling matanggal ako sa pagkapulis. At ano naman ang gagawin mo kung mag-practice ka na iyong propesyon? I-standby ka sa labas ng opisina ng gobyerno at bubulong-bulong ng panotaryo na kayo, panotaryo na kayo. Dario, hindi kita makita sa ganong papel. Boss, may checkpoint ah. Hoy, may mga papeles ba yan? Sir, Tara! Sige doon! Sandali! Sandali! Kumpleto naman papeles ko eh! anong kumpleto? Sige, lari ka na! Lari! Tali nyo na! Oh, ayun na pala si boss. Ayos na, boss. Tayo na, mga bata! Boss, paano yung dalawa? Boss, hindi mo pala napalitan yung plate number mo. Baka kumanta pa yan. Problema ba yan?
Tayo lang. Tuloy. Sir. Si Timbol. Meron siyang pinapaloob, sir. Siya nga pala, sir. Tungkol dun sa informant niya si Putol. O bakit? Kasi sir, meron na tayong radio message tungkol kay Putol. Natagpuan ng kanyang bangkay sa may Pasig River, malapit sa Delpan Bridge. Hello? Yes, please. Good morning, sir. Yes, sir. Right away, sir. Atis, Major Santiago. Maupo ka. Panay ngayon ang hijacking na mga container vans na galing at patungo sa port area. Milyong-milyong piso ang nawawala dahil sa mga nakawanayan. At nag-receive ako ng mga reports na ilan sa mga kasama natin ang kasabwat sa mga hijacking na yan. I'm giving you a very confidential assignment, Major Santiago. Kilalanin mo kung sino-sino sa mga kasama natin ang kasangkot sa mga hijacking na yan. You have to report to me directly. Tandaan mo, this is a very confidential assignment. Ikaw lang at ako ang nakakaalam nito. That's all, Major Santiago. Good luck. Thank you, sir. Okay, Major. Areglado. Si Major yun. Kailangan na naman yan ng mga tauhan natin. Konsa, ano po wala pang inumin dito? Labas mo alak. Napakaaga yatang inuman yan. Kailangan namin ng pampainit. Meron kaming pag-uusapan. Ito na pala. At paano yung tira nila ngayon, Bawat tira nila, milyon agad. Akala ko naman, barya-barya lang mga laman ng container na yun. Ano ang gagamitin natin? Tagaloob o tagalabas? Huwag naman lahat tagaloob. Gumamit din tayong tagalabas. Sa palagay mo kaya sino magagamit natin tagaloob? Meron na ako nakahanda para dyan. Sila Dupong. Ayos naman ang arrangement natin kay Major Kapag kailangan nila ng tao, tatawag sila sa atin. At nakatapos, meron naman tayong porsyento sa kikitain.
Boss! So I want results by 1800 hours. Is that understood? Yes, sir. Santiago! Sir, Who the hell gave you the authority to intercept that container van? nakatanggap ako ng impormasyon. Natitirahin yung container van na yun. Nakatanggap ka ng informasyon. At hindi mo ipinalam sa akin para ma-actionan ko? Major Rigor. Talagang swapang ka, Santiago. Ubod ka ng siba sa credit. Major, maaari ba sa loob ng kwarto mo tayo mag-usap? Hindi. I'll talk to you wherever I please. And whenever I please. Bakit? Nahihiya ka ba sa mga kapwa pulis at limati ka sa karangalan? Wala akong dapat ikaya. Kung may dapat mahiya, ay ikaw. Alam mo, Major, mula nung nalipat ako sa istasyon na ito, wala ka nang ginawa kundi paginitan ako eh. Bakit ba? Gusto bang malaman? I'll tell you. Unang-una, mayabang ka, Santiago. Ang akala mo siguro ikaw na ang pinakamagaling na pulis dito. At kung tinatarget mo itong pwesto ko, forget it. General na ako, nakapako ka pa rin dyan. Marami ka pang bigas sa kakainin. Hindi ako kumakain ng bigas, Major. Sinasayang ko muna para maging kanin bago ko kainin. Ikaw, Major, palay pa lang kinakain mo na eh. Don't give me that crap. Alam mo, Santiago, anino mo palang pumapasok dito sa presinto? Kumukulo na ang dugo ko. Kapwa-tawad tayo, Major. Kapag nakikita kita, nasisira na araw ko eh. Shit! Shit ka rin. Major Santiago? Telephone. Ilang bagay akong gusto itanong sa kanya, Doktor. Kailan ba siya magkakamalay? Di natin masasabi, Major. Importanteng makausap ko siya. We'll inform you sa sandaling siya magkamalay. Orpe. Sir? May ewan ka rito. Sandaling magkamalay. Tawagan mo ko. Yes, sir. Patrolman Major Villo, telephone call. Hello? Hello? Wala naman ah. Ho? Sige, antayin ko, Sarge. Thank you. Sige, miss. Salamat. Calling Major Santiago. Calling Major Santiago. Go ahead. Sir, kinasasabi mo ni Mendoza na si Dupong ay siya rin bilanggo sa Muntinlupa. At tumawag mo dito sa Teniente Morbe. Pwede raw bumalik kayo sa ospital at may nangyari kay Dupong.
Pagpasok ko ng nurse, patay na. Major! Hindi kaya ginagabi pagpasyal ninyo? Walang ano man yan. Halika, uminom tayo. Hindi kami naparito para bumisita sa'yo. Ano kailangan nyo rito? Una si Gusting Bambang. Ngayon naman si Dupong at dalawa pang mga kasamahan niyang hijackers. Silang lahat ay mga preso sa munti na na-involved sa mga krimen na nangyari sa labas ng bilangguan. At lahat sila ay naka-assign dito kay Montes. Pinagbibintangan mo ba akong kasabwat nila? Hindi lang pinagbibintangan. Tinitiyak ko sa inyong dalawa na magkakaroon ako ng sapat na katibayan para patunayan na kayong dalawang may utak sa paggamit ng mga preso. Major, mahihirapan kang patunayan yan. Tingnan natin. Bakit kailangan pa? Isusunod kita. Major, mabuti pawalan mo si Montes kung gusto mo lumabas na buhay dito. Upakan na! Huwag matres. Ayan, wala ka na masasabi sa akin, ha? Binili ko na yung bag na gusto mo. Thank you, Daddy. Matagal ko nga itong gusto eh. Ikaw naman, Dario, kahit na anong gusto ng anak mo, binibili mo, masyado mo nang spoil. Hindi naman ho, Inay. Kaya nga pala, Inay, hintayin niyo ba ako sa paglabas ng busina o sa kailangan kayo taxi pa ulit? Ako, di matataksi na naman kami. May tawag ko kayo sa telepono. Ay, Monte, kaya pala ha, sa linggo huwag kang mawawala ha. Anibersaryo nila Dario, at saka, sinita ko na rin. Linggo. May lakad ako eh. Pero pipilitin ko. Saan mo bang kanyo ba gagawin? Saan pa? Di sa Plaza Cafe. Plaza Cafe, sir. Sige, o. Sige, sunod na ako. Nay, tatawag ko kayo ng taxi. Sige. Mortel, kala ko ba may lakad ka na yun? Hindi yung dumating yung kausap ko eh. Kaya nagtuloy na ako rito para ayusin na lahat bago kayo dumating. Ikaw naman, nagabalakap at hindi ka Wala akong ano ngayon. Ay, sino ang nasa? Dito na ako kayo, Mrs. Emma, dito ka na. Sir, dito na kayo. In-order ko na ako yung paborito yung ulam. Siya nga, paano mo nalaman kung anong paborito kong ulam? Ay naman, parang kapamilya na natin si Morte eh. Wait sir. Pakialis mo nga ito tapos kunin mo ang drinks nila. Ba't hindi ka pa umupo, Morte? Hindi na ako sir, may kausap lang akong tao. Babalik ako kagad. Sige. Ay, Daddy! Naiwanan ko yung bag na binigay mo sa akin eh. Kunin natin sa kotse. Mamaya mo na kunin yun, hindi naman mawawala yun dun eh. Ay, ayoko. Daddy, hindi ko na kunin na natin. Sige, kukunin ko. Ayoko. Gusto ko kasama ako. Sige. Hintayin lang kami, Emma.
Daddy, dyan may nakita akong ugat. Hindi mo ako na. Oo, maganda ka kumain. Inay, anong gusto niyo inumin? Ice tea ako. Wawa naman si Major, pare. Kailangan magtrabaho na tayo ng... Sir. Sir! Nasaan si Medyo? Nasa ICU pa, sir. Si Mrs., kumusta? Nasa critical condition pa, sir. Ang matandang babae. Mukha yatang matindi ang galit kay Major, ah. Sino kaya may kagagawan nito? Kung sino man siya, kailangan masolve ang kasong to. Nung una si Cabo. Ngayon buong pamilya. Pati na matanda. Mabuti lang, sir. Nailigtas ni Major yung bata. Sumosobra na yung mga hayop niya. Sir, nakikiramay ako sa nangyari. Pinalakad ko na lahat ng mga bata natin para malaman kung sino may kagagawan nito. Para ko na natitiyak na ang grupo ng mga hijackers ang nasa likod nito. O kaya yung mga may mga galit sa'yo. Timbol, Sir. maaari bang iwan mo muna kami sandali? Yes, sir. Yan nga ang gumugulo sa aking isipan. Kanina nung tinitignan ko ang aking misis, hindi ko nga alam kung mabubuhay siya o hindi. Kung ano-ano ang pumasok sa aking isipan. Ang pagkamatay ni Dupong, yung nangyari sa Intramuros, at ngayon, yung nangyari sa aking pamilya. Anong ibig mo sabihin, Major? Sa lahat ng mga pangyayaring yun, naroon ka. Sandali lang, Major. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Dupong. Sinabi ko namang... Yung encounter sa mga hijackers, nalingunan kita. Hindi ko alam kung nakatutok sa akin ng baril mo o hindi. Nagkakamali ka. Yung nangyari sa restaurant, bago sumabog. Aba, sir, kung hindi nga ako tinawag ni Gutierrez malamang na-disgrasya din ako. Yung pangayos yung pagkakatawag siya ni Gutierrez. Hindi maiwasan, hindi maginala siya yung tao. Teka nga, Major. Pinagbibintangan mo ba ako? Oo. Pero kilala kita, Morphe. Hindi mo kayang lahat ng yun. Dahil utak ipis ka. Isa ka lang tumpong pinaiikot ng ibang tao. Huwag mo masyadong tawaran ng kakayahan ko. At lalong wag mo na akong pasakayin pa. Ngayon, gusto mo rin lang malaman kung sinong utak. Sasabihin ko. Total, yan na rin lang ang huling maririnig mo. Sino? Si Rigor. At siya rin ang nagpapatay sa tatay mo. Akala ko pa naman kaibigan kita, Morphe. Alam mo, Major, maraming namamatay sa akala. Ikaw itong utak-ipis Akalain mong iwan mo rito ang baril mo. Kagaya ka rin ng tatay mo. Sobra kong magtiwala.
Ngayon lang kita hindi pinagkatiwalaan, Morpe. Ikaw ang nagkamali ng akala, Morpe. Sobra talaga lakas nyo. Sarado na ito, napabuksan nyo pa. Kahit anong lugar, kaya natin pabuksan. Sayang lang pagkapulis natin. Nasaan ba si Morfe? Siya itong may birthday, siya pa itong wala. Mga akala niya, siya ang taya. Santiago! You son of a bitch! Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Papatayin kita, Rigor. Sige, tuloy mo! Nang mauna ka. Major, ano ba nangyayari? Kayo. Doon! Major, hindi naman tayo magkakatalo rito. Magkakaibigan tayo. Kaibigan? Yan din ang akala ko kay Morpe. Major, kung ano man ang magitan sa inyong dalawa ni Teniente Morpe, ibahin mo naman kami. Yan nga masama eh. Hindi na natin alam kung sino dapat magkatiwalaan. Mga pulis na nga tayo. Pero wala tayong tiwala sa isa't isa. Kaya wala nang taong naniniwala sa mga pulis. Dahil may mga taong tulad mo, Rigor! Pinapapatay mo ang kapwa mo, pulis! Pinapatay mo ang aking ama! Gusto mong pang ubusin ang pamilya namin? May bala ka pang maging general? You son of a bitch! Ewan ko kung anong mangyayari sa atin. Kung isang katulad mong asong ulo lang mamumuno sa ating pulisya. Kaya ngayon pa lang, ay tatapusin na kita. Major, mga alagad tayo ng batas. At may batas tayong dapat sundin. Batas! Ito batas. Nasa kamay ko. Major! Ang baril! Baba! Gagawin ko tatlong mata mo, iho na puta ka! Run!
Tayo! Tayo, sabi!